Hi everyone! I'm Coach Res at ngayon po ay tatalakayin natin ang ikalawa sa mga huling salita ng ating Panginoon sa 7 last words ng ating Panginoong Hesus Kristo. Basahin po natin sa Lucas chapter 23 verse 39 to 43. Sabi sa verse 39, ininsulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili mo pati na kami. Pero sinaway siya ng isa pang kriminal na nakapako. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinarusahan din ng kamatayan. O ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan. Dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan. Pero ang taong ito ay walang ginawang masama. Pagkatapos ay sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. At sabi sa verse 43, sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Ulitin ko lang, sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Salamat sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Sabi sa kantang Reckless Love, ang lyrics na sa chorus, no, sabi niya, oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I am found, leaves the 99. I can't earn it, I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Kung iisipin, bakit reckless? Di ba ang pangit ng word ngayon, napaka-negative kung sa atin lang i-describe yon. So, hindi tayo nag-iisip, di ba po? Pero kung ikukumpara natin sa pagmamahal ng Lord, para ma-describe ang pagmamahal ng Lord sa atin, mas mauunawaan natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Ano ba yung definition ng reckless? Una, marked by lack of proper caution, and of course, it is a careful or careless of consequences. Parang, kung isipin natin, tulad ng pagmamahal ng Panginoon sa atin, ano man ang kasalanan na gawa natin, namatay pa rin si Jesus Christ para mabayaran ang ating mga kasalanan. Kahit na napakasakit ito sa Father God, pero binigay pa rin niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, kumbaga, anumang mga past sins natin, anuman yung mga ginagawa natin na hindi kalugod sa kanya, still, namatay siya para sa atin. Still, ang pagmamahal niya ay kanyang ipaparanas sa atin. Sabi nga sa Romans chapter 5 verse 8 to 9, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayong itinuring na tayo matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Amen. No, sabi dito, ulitin ko, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Wala siyang, alam mo yun, kung isipin nga, napaka-reckless. Bakit? Kasi, mga kasalanan yan, mamamatay ka pa para sa mga tao. Pero, salamat sa Lord, dahil kung isipin talaga natin, gano'n na lamang kalawak yung pagmamahal ng Diyos para sa atin. Kung babalikan natin yung dalawa, o yung ikalawa sa last word ng ating Panginoong Jesus, tunay na makikita pa rin ng kanyang grace, no? Yung grasya niya sa atin at yung pagmamahal sa atin. Imagine, na kahit na nakapako na siya sa krus, ipinaramdam at ipinakita pa rin niya kung gaano kalawak ang kanyang pagmamahal. At mayroon din tayong makikitang dalawang klase ng kriminal na nasa ating binasa. Ang una, yung kriminal na kasama niya na nagko-question sa kakayahan ng Panginoong Jesus. At yung pangalawa, bagamat na nagkakasala, pero tiyak na kinilala niya o
kinilala pa rin niya ang Panginoong Hesukristo. Maaari, no, marami sa atin napatanong sa ating sarili, paano nasabi iyon ng Panginoong Hesus? Lalo na, di ba, kriminal siya, tapos mamamatay na lang. Bakit niya pa nasabi na maliligtas at makakasama siya, no? Makakasama ang isang kriminal sa kanyang kaharian, no? So, na kung saan yun nga, yung isang kriminal puno ng kasalanan pero isasama sa kanyang kaharian. Ngunit tulad nga ng sinabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung sino man ang sumampalataya bagamat gumawa ng krimen, no, maaari na naririnig, diba, bagamat gumawa siya ng krimen, yung isang kriminal na kasama ni Jesus Christ, maaari habang gumagawa siya, naririnig niya, no, yung tungkol kay Jesus Christ. Maaari na meron na siyang napapakinggan about kay Jesus Christ. Kaya, nung nakasama niya ito, kahit na sa sitwasyon na kung saan napaka-imposible, no, napaka-imposible na, imagine na meron pang ganong conversation na nangyayari. Pero sa Lord, no, yung pagmamahal ng Panginoon talaga kahit anong sitwasyon, ipaparanas niya sa atin. Kahit na saan man tayong sitwasyon, kahit na ang dami nating, ng bagay, lubok na tayo sa mga bagay na makasalanan, pero ang Diyos, tinatawag tayo. No? So, ganyan din sa atin, kahit ano man ang ating nakaraan, hindi ito lingid sa ating Panginoon. Pero hindi rin ito magiging dahilan upang hindi niya tayo tanggapin at mahalin. Sapagkat tanging pananampalataya lang ang ating kailangan. Babalik tayo sa John 3:16. No? Hindi natin kailangan ng mabubuting gawa, kundi tanging si Kristo lamang. Ang laging tanong, so maaari pa rin ako magkasala, no? O gumawa ng hindi magandang bagay kahit sumampalataya na ako sa Panginoong Jesus. Tandaan, kung tunay na tayo ay sumampalataya sa Panginoon, hindi na natin nananaising mamuhay ng hindi naayon sa kanyang nais. Kaya nga, ang pag-decide na tayo ay magbabago na, ito ay resulta lamang na tunay ang encounter natin with Jesus Christ. Na tunay na nating tinanggap si Kristo. Na tunay yung pagtanggap natin kay Kristo. No, hindi tayo maliligtas ng ating good works. Hindi tayo maliligtas ng ating mga kayamanan. Ang tanging sabi lang ni Father God, no? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakalawak ng grasya at pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. Lahat tayo nais na makasama sa kanyang kaharian. Tangi ang pagtanggap lamang sa ating Panginoong Jesus sa ating buhay ang daan patungo sa Diyos Ama. So, napaka-bless, no? Napaka-bless ng tao na yon na even that he is a criminal, still he experienced the grace of the Lord. At ganun din tayo. Nais ng Lord na maranasan natin yung grasya ng Panginoon sa ating buhay. Tanggapin lang natin. And challenge nga niyan, no? Wag na nating hayaan na, wag na nating hayaan na kung kailan matatapos na ang ating buhay dito sa mundong ito, ay doon lang natin tinanggap si Kristo. Sapagkat napakarami na maaari nating gawin para sa kanyang kaharian. Like sharing His words, like showing His love through our lives, no? Gagamitin ka ng Panginoon. Ang tanging gusto niya lamang, tanggapin mo si Jesus Christ at tunay na maranasan mo ang tunay na pagmamahal na hindi mo makikita dito sa mundong ito. Kaya kapatid, nais kitang ipanalangin at kung ikaw ay gusto mong tanggapin si Kristo
Sumunod ka lamang sa aking panalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa buhay na iyong pinagkaloob sa akin. Ako po ay nagpapakumbaba. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita, O Diyos, sa aking buhay. Maging driver ka ng aking buhay. Maging Diyos ka ng aking buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong grasya na ipinaranas sa akin. At nawa, maging kagamit-gamit ako sa iyong kaharian. Isama mo ako sa iyong kaharian. Isulat mo ako sa buhay, sa libro ng buhay. Lord God, nais kong ikaw ay masunod sa aking buhay, maitaas. At ikaw lamang ang maging Diyos ng aking buhay. Ikaw lamang ang aking masunod sa aking buhay. Sa gabay ng iyong banal na Espiritu, magawa ko nawa ang iyong nais na makita sa aking buhay na nais kong mong ipagawa sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Pag-pray naman kita, kapatid. Hallelujah for God. We thank you. We glorify your name. Salamat o Diyos sa mga taong nakikinig ngayon, Panginoon. Salamat sa katotohanan na tunay na napakadakila ng iyong pag-ibig. Kami humingi ng kapatawaran sa iyo kung kami man ay nagkukulang. Lord God, with your grace, O God, salamat dahil kami yung tinanggap. Salamat dahil ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran lamang ang aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, dahil tunay na ikaw, O Diyos, ang nagmahal sa amin, even that we are still sinners. O Diyos, nais namin maranasan ang pagsama mo sa amin, sa iyong harian. At Lord God, I pray for those who prayed na nais nilang tanggapin ka nila sa kanilang buhay. Nawa, Panginoon, iparanas mo sa kanila kung sino ka, O Diyos. Ipakita mo sa kanila kung sino ka bilang aming Diyos na tagapagligtas. Bless their family and use them to share your word and use them to bless other people who surrounds us or surrounds them, Panginoon, at patuloy na ikaw ang makita sa kanilang buhay. Salamat o Diyos, yakapin mo sila even in their deepest struggles, Panginoon, ikaw ang maninig nila. Sa pangalan ni Jesus, salamat sa katagumpayan na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. God bless everyone.